Good day guys, nandito tayo ngayon sa Bristol, Caloocan dahil nga nandito yung pinakabago nilang scooter, si Fortress 160. Super dami nitong features at masasabi natin ito yung leading maxi scooter killer at mabibili mo ng very reasonable price. Kaya kung interesado ka, tutukan mo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Sa labanan nga ng mga maxi scooter, may namamayagpag pero ang isang ito, dinala niya ang laban sa next level dahil ang mga features lang dati na nasa big bike ay na kay Bristol Fortress 160 na with matching abot kayang price versus leading maxi scooters at wala sa kanila ang meron sa kanya. Hybrid na ang isang ito kaya pwede na ring bansagang the leading maxi scooter killer because of its price, specs, and features. Subukan na nating patunayan. When it comes to design, malayo o malapitan mo itong tingnan ay magugustuhan mo dahil maangas at halatang maibubuga sa patibayan. May mga small detail design at maganda ang paint job. Not only to this specific part, pero sa buong motor. Agaw pansin nga ito ang kanyang rotor disc dahil sa malaki at sporty ang design. Marami ding butas to help fasten the cooldown ng disc at pantanggal ng mga nakaipit na debris sa kanyang caliper. Nandito rin ang ABS sensor at for additional visibility, meron din ditong reflector magkabilaan po. Suspension, naka-telescopic fork din ito at gray metallic ang finish. Sa usapang preno pa lang ay papalag na ang motor na ito dahil sa dual channel ABS na. Parehong hydraulic disc brake din ang harap at likod. Sa front caliper ay nakatupat at ang finish nito ay kulay itim. Mapapansin nyo rin na embossed ang QG Motor dito dahil sila po ang manufacturer at Bristol po ang distributor. Atin naman pong gulong ay may size na 110/80 by 14. Malaki na at mataba na rin. Para sa akin ay advantage yan in terms of grip at hindi na rin ramdam ang mga small bumps and potholes sa daan. Tubeless din naman ang isang ito at mangilan-ngilan lang in the market ang nagre-release ng may mga wheel balancer. Ang ilang benepisyo naman nito ay pampawala ng vibration at mas maayos at matagal na pagkapudpod ng gulong. We have also alloy wheels na 8 stem at itim po ang finish in all color variant. Kung sa fairings naman ang usapan ay maganda ang quality, makapal at sure akong tatagal. Na-appreciate ko nga lang din ang kanyang paint job dahil hindi basta-basta. In actual guys, may laban talaga sa mga big brands. Mapunta tayo sa kanyang aggressive headlight na may pagka out of this world ang dating. Meron pang ang 4 na projector light na same energy efficient with LED pero mas buo at mas malakas. Kaya kahit night ride with stock headlight ay kaya. Meron pa nga itong big na nagpaporma sa itsura nito. Daytime running light ay meron din po siya. Angat tayo ng konti, grabe ang angle na to. Super premium siyang tingnan. Nandiyan din naka-engrave yung kanyang turning lights na may blurry effect because of the vertical lines na nasa inner part ng kanyang cover. Nasa middle part naman ang emblem ni QJ Motor at yung sticker ni Bristol. Sa kanyang windscreen ay makapal ang quality. Transparent lang siya at mas prefer ko to kesa sa smoke dahil mas clear ang visibility when driving at night. Non-adjustable po ito pero mataas naman kaya may effect pa rin na malesen ang hangin papunta sa driver. Big help na rin ang windscreen. Of course, number 1 dyan ay nalilesen ang stress na cause ng hangin at kung may mga insekto or debris ay masasalag nito. Sa mga itim naman na plastic dito sa kanyang harapan, meron na rin mga naka-engrave na small detail design. Itsura ng side profile nito ay napakalinis lang with black and red lines for color silver and white. At sa gray and black ay gold po yung kanyang decals. Meron ding emblem ulit ni QJ Motor. Just to give a quick background kay QJ Motors, almost 40 years na din sila sa mundo ng makina. Under din sila kay Jelly. At ang matindi ay na-acquired nila ang Italian company na Benelli. Nakabase po ang company QJ Motors sa China and they are one of the biggest names in motorcycle manufacturing, especially sa mga motor na high-tech ang features. Speaking of features, dagdagan natin yan ng idling stop system na merong emblem dito sa may bandang higher part ng kanyang turning lights. 3 to 4 seconds na hindi mo ginagalaw ang throttle, mamamatay ang makina to save fuel.
At kung go na, ay piga ka lang, no need to push the starter button, aandar na ang makina. Elegant looking din itong kanyang naked handlebar na may chrome ng stainless. Bali pala mas mataba ito kay PCX and NMAX na may width na 765mm. May kalakihan nga rin ang motor na to when compared to PCX at NMAX. We have also rubber grip na comfortable din sa kamay pero hindi siya masyadong makapit at dito sa kanyang end ay bakal po. Masarap ding pigain itong kanyang levers and both ay kulay itim. Mga buttons, solid din na parang itong ganitong design na ang nauuso sa mga lumalabas na maxi scooters na not coming from Big 4. Hindi na rin ito outdated dahil meron na rin itong passing light button, high and low beam, turning light switch, busina at syempre para mas madaling mag-navigate sa meter panel ay merong buttons dito pang scroll and select. Mga ma'am sir, meron din itong park brake. How I wish na meron din sana ang motor ko nito dahil very useful sana sa mga inclined o pataas pababa na daan lalo kung traffic. Plus, may karga ka pa o angkas. Ay nakakangalay din naman kung parati kang nakapiga sa lever. Pero kung meron ganito ay mas convenient and also pwede mo rin gamitin when parked. Meron ding adjustable brake lever ang motor na ito, no need to buy aftermarket. We are on the left side na, nandito ang button to activate or deactivate ng kanyang idling stop system. Of course, hazard switch at push button for electric starter. Wala po siyang kickstart. Meron din naman tayong TFT meter panel which is visible even riding daytime. Plus, maluwang ang kanyang screen. Dito mo na rin pwedeng i-on or i-off ang isa pa niyang advanced feature which is traction control. Ma-activate naman ito once ang isang gulong ng motor ay mas mabilis ang ikot kesa sa isa. Pagsasabayan ng system ang ikot ng dalawang gulong para ma-prevent ang pagdulas ng motor. Iwas tumba, siksik talaga sa features ang scooter na ito. Meron pang tire pressure monitoring and screen mirroring. To connect naman ay scan mo lang itong QR code na to and ready to go ka na. Kung anong nasa phone screen mo ay yun ang magpapakita dito sa kanyang TFT display. Speaking of features, safety feature naman ang idadagdag natin sa motor na to. Naka-smart key na rin siya. Yes po, keyless na din po ang motor na ito. Plus, separate button to open ng seat and the gas tank. Super lambot ng kanyang buttons at ang fuel tank nito ay nasa labas at wala na sa kanyang underseat. 8 liters ang capacity versus NMAX na 7.1 liter ay malaki na rin. Fuel consumption ay 45 kilometers per liter. If accurate, that is 360 kilometers ang kayang i-cover. To put it into perspective, parang Manila to Isabela or Manila to Kamsur, more or less. Tipid din kahit na malakas ang makina nito, mala PCX and ADV na rin. When turned on, umiilaw po yung palibot ng kanyang knob at ito po, susubukan nating buksan yung kanyang meter panel. Una nating makikita ay QJ motor and then makikita natin itong napakagandang display. Short animation lang sa kanyang startup. Pwede mo ring ibahan ang design or theme ng kanyang display. When navigating, ito yung makikita natin. Interface, clock, brightness, unit, yung kanyang information, mobile Bluetooth, yung kanyang TPMS, TCS at exit. Nandyan din ang basics like fuel indicator, gas consumption, voltmeter, check engine indicator, ABS, clock. Sa right side naman po ay yung kanyang RPM at engine temp indicator. Mabanggit ko na nga rin na itong kanyang buttons parang aftermarket na, umiilaw po dun sa kanyang palibot. Para na siyang naka-tie switch. Stock siya pero makikita mo in actual, pogi na and additional visibility pag ginagamit mo sa gabi. Naiba rin ang motor na ito when it comes to compartment. Nagustuhan ko dahil magkabilaan ang kanyang pocket. At kung tatanungin mo naman kung maluwang ay very spacious po itong kanyang front compartment. Samahan mo pa yan ng USB type at saka Type-C na charging port. Very convenient na lang siyang gamitin. Kung isasara mo naman ay PCX style din, i-push mo lang. Number 1 na nagustuhan ko sa motor na ito ay ang kanyang presyo na i-reveal natin mamaya, pati ang kanyang monthly and down payment versus sa leading maxi scooters at sa kanyang specs. Minsan mapapaisip ka na lang din na kaya pala ng ganong presyo ang makabili ng sulit na motor. At kung sa iba naman, baka brand na lang ang binibili mo. For example na lang ay yung isang 160cc na scooter. Lahat ng mabibili mo ay pataas ang presyo pero siya bumaba. Dahil siguro sa pressure ng ibang brand na may same style din ng scooter nila pero mas mababa ang presyo sa mas sulit na features. Puntahan na natin itong kanyang engine. May engine type ito na hybrid engine, meaning kung nakastop ang motor mo
at mag-accelerate, may tutulong na power assist galing sa baterya para mas matipid sa gas at smoother ang acceleration. Naka-single overhead cam to, 4 valves na rin, liquid-cooled and 160cc. Sa kanyang crankcase cover ay hati. Yung kulay itim po ay plastic. Yung silver naman po ay alloy with QJ motor na naka-emboss. Sa kanya naman pong maximum power and maximum torque, mas malakas po ito in numbers compared kay PCX at saka kay NMAX. Banggitin ko na rin na ang motor na to ay same engine with ATR 160. Ang max power po nito is 12 kW at 8,500 RPM. Sa kanya naman pong torque is 15 Nm at 6,000 RPM. Check naman natin itong kanyang likod sa may bandang right side. Ayan, mapapansin nyo naka-dual shock po yung kanyang suspension. Mahaba po yan, mala PCX na rin. And speaking of PCX, yung panggilid po nito, same with ATR, mala PCX, ADV na rin yung compatible na pyesa. Akyat naman po tayo dito sa kanyang upuan. Mapapansin nyo, naka-two-tone na to, elevated yung upuan ng ating angkas. Sa kanyang gilid, iba po yung material na ginamit at dito sa kanyang gitna ay naka-anti-slip na rin po siya. Nagustuhan ko nga rin itong kanyang upuan dahil meron ng spring to hold kapag naka-open yung kanyang underseat compartment at gaya nga ng sinasabi ko, super helpful to lalo na kung marami kang i-unload or load na item. Sa likod naman po ng kanyang upuan, madami na rin siyang pwedeng paglagyan ng tools or important documents. Malawak na rin ang kanyang underseat compartment pero hindi po kakasya dito yung isang full face na helmet. Pwede po siguro yung half face. Yan naman po ang itsura nung kanyang stoplight. Final stage check naman po natin ang comfort natin. Ang height po natin ay 5'6". Sa mga gusto pong bumili ay ito po yung itsura natin. Mabanggit ko rin na meron na rin itong side stand or kill switch sa kanyang side stand. Ibig sabihin hindi po aandar yung motor kung naka-open yung kanyang side stand. Napansin ko agad dito, super easy siyang i-center stand. Pagkasakay ko kay Fortress 160, isang nagustuhan ko ay hindi nanliit yung motor sa size ng ating katawan. Ibig sabihin, maxi scooter talaga ang kanyang datingan. Nagustuhan ko rin yung kanyang suspension, both front and yung kanyang rear. And for me, talagang malambot, hindi mo na kailangang bumili ng aftermarket. Meron din ito ang cruising at saka standard position para sa ating paa. Maluwang dahil almost straight na yung angle ng ating knee. Sofa-like din yung kanyang upuan at maluwang pa para sa ating pillion ride. Closer look naman kay Fortress 160, isang nagustuhan ko dito, sobrang lakas nung kanyang headlight. Medyo tiptoe din tayo, both feet. Meron naman ito ang discounted price na 139,000 pesos only at ang pinakamababang pwedeng maging monthly mo dito is 5,430. Sa down payment mo na 29,980. Para sa inyo mga sir, sulit ba si Fortress 160 ng QJ Motor? For more info, andyan po yung Facebook page ni Bristol. And don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Meron din po tayong Facebook and TikTok. Please support me na rin po. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!